Sa muli tayo naman po ay dadako sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Sa oras na ito ang ating pag-uusapan ay ano ang mga dapat nating asahan na mangyayari bilang alagad ni Kristo. Una po ay ang tukso o temptation. Basahin po natin sa Mateo 18:7. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. May mga tukso po talaga tayong nai-encounter, nakakaharap, nakakasalubong. So ang author po ng tukso ay ang dyablo. Kasi gusto ng dyablo na nakikita niyang talunan tayo. Nakikita niyang bagsak tayo sa pagiging Kristiyano natin. Gusto niyang hindi tayo masaya sa paglilingkod. Kaya kung ano-ano na lang tuksong ginagawa niya sa atin. Gumagamit siya ng ibang tao o ibang bagay upang tuksohin lamang po tayo. Sabi ng ibang Kristiyano, pag tukso na talaga, hindi ko talaga maiiwasan. Sabi po sa Santiago 4:7, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Sa unang Juan 4:4, mga anak, kayo nga'y sa Diyos na, at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propita, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Now, ang Holy Spirit po mga kapatid ay nandito na po sa atin. Noong sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Hesus, noong tinanggap natin si Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay, maaari pong magtagumpay ang Kristiyano sa tukso. Sapagkat mas makapangyarihan ang espiritong nasa atin. Kaya wag po tayong maniwalang hindi po tayo nagtatagumpay sa tukso. Nagtatagumpay po tayo mga kapatid. Pangalawa po, kung ano yung mga dapat nating asahan na mangyayari bilang alagad ni Kristo ay yung pag-uusig. Nangyayari po talaga yan, pag-uusig, persecution. Sa ikalawang Timoteo 3:12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Hesus ay daranas ng pag-uusig. Napakalinaw po sa Biblia na yung nais mamuhay bilang tagasunod ni Kristo Hesus ay daranas ng mga pag-uusig. Asahan na po natin yan. May mangyayari po talagang pag-uusig sa atin. Kahit nga si Hesus ay dumanas rin ng mga pag-uusig sa harap ng mga taong ayaw maniwala sa Kanya. Maging ang unang Kristiyano sa Book of Acts, makikita po natin sa chapter 8, verses 3-4 ay dumanas rin ng mga pag-uusig. Mga kapatid, tayo po ay magpakatibay lamang sa ating paglilingkod sa Diyos. Magpakatatag lamang po tayo. Sabi po sa Mateo 5:10-11, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. 11. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Yan. Kahit wala tayong kasalanan, minsan pinaparatangan tayo, pinagtatawanan tayo, iniinsulto tayo, inuusig po tayo mga kapatid. Pero the Bible says, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basta importante, malinis tayo sa ating Panginoon. Basta importante, alam ng Diyos ang ating puso na tayo po ay malinis, sumusunod sa Kanya, tapat sa Kanya. Wala tayong pakialam kung ano ang sasabihin ng ibang tao. At ang nakakatakot kung ano ang sabihin sa atin ng Diyos. Kaya patuloy lamang po tayo sa paglilingkod. Pangatlo po na mga dapat nating asahan na mangyayari bilang alagad ni Kristo ay yung pagsubok, trials, pagsubok sa buhay. Unang Pedro 1:6.
Ito'y dapat ninyong ikagalak dahil kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Maikling panahon lang naman. Dumaranas po tayo ng mga pagsubok sa buhay. Now, kung ang ginto, hindi mo naman makikita kung talagang tunay na ginto kung hindi po siya dinadaan sa mga pagsubok. Tapos sinusubok siya, pinapadaan minsan sa apoy. Yung iba ngayon, marami ng paraan kung paano subukin yung ginto. Kahit po si Job, dumanas din po siya ng mga pagsubok sa buhay. Ang daming pagsubok na dumaan kay Job. Si Abraham, sinubok din ng ating Panginoon. Pero napatunayan ng Panginoon na talagang seryoso, totoo talaga si Abraham sa paglilingkod sa Diyos. Sa ating buhay, maraming mga panahon na tayo rin ay sinusubok ng ating Panginoon. Sabi po sa Biblia, sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ayan. So, pang-apat, ano ang dapat nating asahan na mangyayari bilang alagad ni Kristo? Ay yung paghihirap, suffering na sinasabi. Sa Filipos 1:29, dahil ipinagkaloob niya sa inyo hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Mayroong mga sacrifice sa buhay, suffering sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nagtitiis po tayo mga kapatid, hindi lang puro nasa kasaganaan, hindi lang puro nasa mabuting kalagayan, kundi may panahon po mga kapatid na nagtitiis po tayo. Sa Biblia kasi, marami pong mga nagtuturo na puro lamang pangako, promises ang nakikita at alam ng mga Kristiyano. Kung mapapansin natin, sa isang banda, marami ding mga anak ng Diyos na nagtitiis, naghirap, at nagkakasakit, at ang iba pinatay. Kahit nga si Santiago ay napugutan ng ulo, si Juan napugutan ng ulo. So, may mga problema din na nangyayari. Kahit nga si Jesus nakaranas ng suffering. Mapansin nga natin yung mga apostol that time, nakaranas din sila ng mga suffering, mga pagtitiis. Kaya mga kapatid, huwag nating ipangaral na ang mga nakasulat lang sa Biblia ay puro promises. Kailangan isabi natin lahat kung ano ang nababasa natin sa Biblia, may ganito rin palang nangyayari. May mga suffering. Pag gumawa ka ng bahay, alam natin na hindi naman agad-agad nagawa yan. Magdadanas muna ng mga pagtitiis. Sa pag-aaral, bago ka magtagumpay, dadaan ka ng mga pagtitiis. Kahit sa panganganak, hindi naman basta-basta nanganak agad. Alam ko na nakakaranas ang lahat ng nanganganak ng pagtitiis. So ang lahat ng pagtitiis na ito ay may layunin. Kung halimbawa umuulan, yung mga Kristiyano minsan ayaw nang magsamba sa Panginoon kasi umuulan daw. Hindi ba pwedeng mag-sacrifice ka muna? May payong naman dyan. Pwede ka namang pumunta sa church ng nakapayong. Diba? Sabi nga nila, walang sasakyan. Di lumakad ka na lang. Magtiis ka muna. May mga paghihirap sa pangangaral, paghihirap sa Bible study, kung saan-saan ka nakakarating. Si Pablo po mga kapatid, ang dami pong naranasan niya sa buhay. Kaya tingnan po natin ang kanyang mga patutuo. Dito po sa 2 Korinto 11:23 hanggang 28. Pabasahin ko po. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming bisis, at madalas na mabingit sa kamatayan.
24. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. 26. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. 27. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng iyan, ay inaalaala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kita mo mga kapatid? So, dapat nakita at nabasa, itinuturo ito na minsan sa buhay nakakaranas po tayo ng mga ganitong bagay. Iba't iba nga lamang ang experience po natin. Sa Biblia may mga ganito po talagang nangyayari na sa ating buhay na may dumarating sa ating tukso, ngunit huwag po tayong magpatukso. May dumarating sa atin na mga pag-uusig o persecution, may dumarating sa atin na mga pagsubok, may dumarating sa atin na mga pagtitiis, suffering. Kaya po, yan po ang 4 na bagay na dapat nating asahan na mangyayari bilang alagad ni Kristo. Kaya kung baguhan ka pa lang sa paglilingkod sa Diyos, nais kong sabihin sa iyo, ngayon pa lang na maging handa ka na sa pagharap bilang Kristiyano o buhay Kristiyano. Salamat sa inyong pakikinig, panunood sa salita ng ating Panginoon, at sa susunod tayo naman po ay magkita-kita sa aking mga susunod na videos. God bless everyone.